All right, in this recording, I am going to explain the use theory of meaning a bit more. So, as you know from the module, this is the slogan for this theory. Meaning is use. So, more specifically, linguistic meaning or the meaning of particular sentences, even and especially one-word sentences like slab exclamation point. So, linguistic meaning. So, dito, ang tinutukoy ng meaning ay linguistic meaning. So, dun sa slogan na meaning as use. So, palagi nating tatandaan, hindi ito ambiguous. Ang tinutukoy dito na meaning ay linguistic meaning o meaning ng mga salita na sinusulat o sinasabi. Ang basic unit ay pangungusap o sentence. Tandaan natin, ang sentence ay maaaring isang salita lamang. Kagaya dun sa first few remarks ni Wittgenstein, meron siyang halimbawa doon tungkol kina Builder A at ang kanyang assistant na si B. Ang mga sinasabi lang nila ay slab, pillar, block. So, yung nakita mo yun na nakasulat, slab, exclamation point. At ang paggamit noon, ang kahulugan noong sinasabi na yun ay nakabatay sa paggamit. So, anong paggamit ang tinutukoy dito? Use refers to the way that linguistic items accompany or exist in different kinds of human activity. So dito, ang use na tinasabi ay use in forms of life. Yun yung phrase na ginagamit ni Wittgenstein, forms of life. So, isa sa mga main insight dito ay hindi mo pwedeng ihiwalay yung mga salita, yung mga linguistic items, hindi mo maaring ihiwalay sa mga ginagawa ng tao. Halimbawa, sila ba ay gumagawa ng building? Sila ba ay gumagawa ng tulay? Sila ba ay nakikipaglaban? Meron bang giyera? So, ganun yung mga tanong. So, words are uttered alongside different kinds of human activity, and words are used for specific purposes to make specific moves in those kinds of human activities. This means linguistic meaning cannot be understood separately from the specific human activities in which they occur. So, this is a remark. So, what you see in this slide is a remark from the philosophical investigation, specifically remark number 19. So, sinasabi niya dito, pwedeng magkaroon ng language na mga tanong lang. Tapos, ang sagot lang sa tanong ay yes or no. Actually, yung larong 20 questions, ganun yun. So, it's an interesting game, and even now you can play that game with artificial intelligence with ChatGPT or Google Gemini. You can play the 20 question game. Pagtatanong lang yon, tapos yung pwedeng sagot lang doon ang pwedeng itanong lang ay yes or no questions. Tapos so laro iyon, ang goal ay mahulaan mo kung sino yung naisip nung taong sumasagot ng oo o hindi. So, yung nagtatanong ng yes or no question, siya yung nanghuhula kung ano, sino, saan, kailan yung naisip ng kung sino, nung kausap niya. Okay? So, pwede rin magkaroon ng language game, kagaya nung kay Builder A and his assistant B, yun nga, ang sinasabi lang, slab, block, pillar. Pwede rin magkaroon ng iba't ibang activity na may kinalaman sa gera. Halimbawa, ano lang, reporting lang na natalo sa araw na ito. Ganito karami ang sugatan. Susuko na tayo. So parang gano'n, may kinalaman sa kung ano yung nangyayari sa mga ginagawa ng tao. I want to add here that remark number 23 in the philosophical investigations is very important for understanding what Wittgenstein means. So here, I will read, sorry, we should go back to this slide. I will read what remark number 23. So if you have a copy of the text, you can get that. So I'm now on remark number 23. It says,
But how many kinds of sentences are they? Say assertion, question, and command. There are countless kinds, countless different kinds of use of what we call symbols, words, sentences. And this multiplicity is not something fixed, given once for all. But new types of language, new language games, as we may say, come into existence and others become obsolete and get forgotten. We can get a rough picture of this from the changes in mathematics. So ito pa rin yung halimbawa ng mga palaisip sa philosophy of language, malapit pa rin sa matematika kasi ang matematika ay isang uri ng language. Okay? So, pero papatuloy siya dito, hindi na math yung kasunod, pero mas kaugnay nung pinag-uusapan natin sa use theory of meaning. So here, at least in what Wittgenstein is writing about in his philosophical investigations, here, the term language game is meant to bring into prominence the fact that the speaking of language is part of an activity or a life form. Review the multiplicity of language games in the following examples and in others. So dito sa remark number 23, at mahalaga itong remark na to para dun sa ipagagawa ko sa inyo na homework, merong listahan, open-ended na listahan ng multiplicity of language games. So babasahin ko isa-isa yung mga halimbawa. Giving orders and obeying them. Describing the appearance of an object or giving its measurements. So yung umpisa, yung una yung pag-uutos at saka yung pagsunod sa utos. Yung laro ng mga bata na Simon Says. Medyo kapareho yon nung giving orders and obeying them. Describing the appearance of an object or giving its measurements. Paglalarawan. Masasabi nga natin na may iba't ibang uri ng paglalarawan. Iba yung paglalarawan na eksakto na kailangan maganap kung merong scientific experiment. Kailangan ibigay mo yung tiyak na sukat ng mga gamit na sangkot doon sa experiment. Kung gaano karaming tubig, kung gaano karaming langis, kung sisindihan mo yun, gaano kainit, kailangan eksakto yung paglalarawan. Pero kung nagsusulat ka ng isang nobela o isang malikling kwento at inilalarawan mo sa mambabasa ang nangyayari sa kwento, iba rin yun. Ibang uri ng paglalarawan yun. So, miski yung mismong isang language game, pwede magkaroon ng multiplicity within a single example. Like in this case, I'm referring to describing. So, going on down the list, constructing an object from a description, a drawing. Itong halimbawa nito ay medyo kaugnay ng engineering, isang mahalagang interes para kay Wittgenstein. Actually, bago siya na Milosophia, ang kanyang pinag-aralan ay engineering. Okay, so constructing an object from a description. So gumagawa ka ng schematic. Ngayon nga, pwede nga natin yan gawin. Gagawa ka ng drawing. Tapos pwede mo na yan gawin yung drawing mo sa 3D printer para malikha yung object na yon. Reporting an event. So in journalism, this is one of the most important functions. One of the most important uses of language, reporting an event. Speculating about the event, which is a completely different thing. Reporting is very close to describing. Speculating is connected to future projection. Forming and testing a hypothesis, so something to do with a scientific investigation. Presenting the results of an experiment in tables and diagrams. Dito pwede natin pag-usapan yung tinatawag na SciComm o Science Communication kasi hiwalay yung mga sinasabi o ginagamit na salita ng mga scientists habang sila ay nananaliksik. Pagkatapos na silang maniliksik, meron na silang finding at mahalaga yung finding na yon, kailangan maiparating yung mga napatunayan o natutunan nila sa mga karaniwang tao. Kaya nga, nagkakaroon pa ng hiwalay na larangan, yun nga ang science communication, kasi paano natin ilalatag yung mga resulta sa mga table, diagram, drawing, ewan ko, TikTok video, infographic, para maintindihan ng mga tao kung ano yung natuklasan ng mga scientist. Making up a story and reading it. So, kanina binigay ko yung halimbawa ng malikhaing pagsulat. Play acting, singing catches, guessing riddles. So,
kahit sa lahat halos ng human cultures, merong bugtungan. Bugtungan sa atin yon yung riddles. Okay? Making a joke and telling it, solving a problem in practical arithmetic, so ayun na naman yung math kay Wittgenstein, translating from one language into another, pagsasalin, maraming pwede tayo mapala sa pagsasalin. Una, kagaya siguro ng natuklasan nyo, pagka yung mga binabasa nyo sa wikang Ingles ay isinalin ko sa Filipino, tapos ipiniliwanag ko ng Taglish, mas naunawaan nyo. So kasi tayong lahat sa Pilipinas, minimum siguro bilingual. Meron tayo, marunong tayo ng Ingles, tapos marunong tayo ng minimum isang Filipino language. Pwedeng Tagalog iyon. Kung hindi ka Tagalog at ikaw ay halimbawa Ilocano o Bisaya o Ilonggo, hindi ka lang bilingual, three languages yun. So baka alam mo yung English, alam mo yung Cebuano halimbawa, tapos alam mo pa rin yung Tagalog. So, yung pagsasalin, may napapala tayong pag-unawa doon. Minsan, ginagamit din yung pagsasalin sa pagpapatawa kasi pwede tayong magsalin sa paraan na nakakatawa. Pero doon sa nakakatawa na yun, minsan may napapala din tayong pag-unawa sa kung ano yung nangyayari o paano ginagamit yung mga salita. So, may halimbawa dito, requesting, thanking, cursing, greeting, praying. It is interesting to compare the multiplicity of the tools in language and of the ways they are used, the multiplicity of kinds of words and sentence, with what logicians have said about the structure of language, including the author of the Tractatus Logico-Philosophicus. Sino ang author ng Tractatus Logico-Philosophicus? Si Wittgenstein mismo. Yun ang tinatawag na early Wittgenstein. So, dito sa remark number 23, medyo pinagtatawanan ni Wittgenstein ng kanyang sarili, or more specifically, he is laughing at his past self who thought that language is, so to speak, flat and serves only one function or one use, right? So he's basically saying here, despite what the author of the Tractatus thought, language has multiple functions. Another way of saying that is, has multiple uses. Maraming gamit ang pwede nating magawa. Sa wika, kahit nasabihin natin na isang salita lang or isang pangungusap lang, nabigay ko na yata na halimbawa ito sa classroom, buksan mo ang pinto, pwede mong gamitin yun bilang utos. Okay, so gusto mong buksan yung pinto ng taong kausap mo. Pwede mo rin yun gamitin bilang biro kasi wala namang pinto, sira na nga. So pag sinabi mong buksan yung pinto, parang medyo nagpapatawa ka. So, so ang sinasabi dito ni Wittgenstein, what deceives us and what usually deceives philosophers is the uniform appearance of words. So pareho ang itsura ng sentence. On the page, or as recognizable by us when we hear the utterance. But in different instances, when the same words are uttered, sometimes the use is different because the life form or human activity is different. Okay? So, yun yung mahalaga doon. So, next slide, use theory. Sinasabi dito na yung tanong na what is meaning, na ang linguistic meaning ay parang ano at merong substantive na answer, iyon ay misguided. Mali yung pinatutunguhan ng tanong na what is meaning kasi parang naghahanap yun ng iisang definition lang ng kung ano ang meaning. So, ang ibig sabihin nito, walang iisang katumbas yung linguistic meaning. Kung naghahanap tayo ng iisang katumbas na ito ang kahulugan ng mga salita, wala tayong mahahanap. So, yun ang sinasabi ng mga use theorist. So, the meaning of a word is its use in human social interaction, and the use of a word in human social interaction is not singular,
Kasi kahit na may isang salita, maaari yung gamitin sa iba't ibang paraan. Kahit natitignan mo lang yung ating dictionary, makikita natin yun eh. Kasi may mga entry doon, may meaning number 1, meaning number 2, meaning number 3. At madalas pa nga, may lalabas doon sa Oxford English Dictionary, may lalabas na archaic. Ibig sabihin, lumang kahulugan, dati, 200 years ago, ito yung meaning ng salita ngayon. Tapos ngayon, hindi na ganun yung paggamit. Okay? So, Wittgenstein's use theory of meaning reflects actual practice. At the same time, the insights from his philosophical investigations have informed the way that non-philosophers keep track of linguistic meaning. So yung mga ideya ni Wittgenstein, may impluensya yan sa linguistics, sa psycholinguistics at iba pang mga kaparehong larangan. Okay? So ang paggamit ng salita ay palaging social. Use is not about isolatable mental states of individuals o kung ano yung nangyayari doon sa isip ng mga partikular na tao. Kasi yung mga nangyayari sa isip ng partikular na tao, nakukulong yun sa isang tao. Wala yung kinalaman doon sa social interaction o form of life. So sa pangkalahatang pananaw ng use theory, mali yung pagtingin na titignan mo yung kung ano yung nasa isip, yung internal state ng isang tao. Okay? So ayan ulit, use is associated with forms of life or social conventions. So magpatuloy tayo. Puntahan natin yung isa pang bahagi ng philosophical investigations ni Wittgenstein. Meron siyang mga salita na pinagtatabi at ipapaliwanag niya kung ba't sinasabi niya yung language game. So ito ay Philosophical Investigations Remarks 66 to 67. It says, consider, for example, the proceedings that we call games. I mean, board games, card games, ball games, Olympic games, and so on. What is common to them all? Don't say there must be something common or they would not be called games. But look and see whether there is something common to all. So, merong imitasyon na tignan mo kung ano yung mga game, mga laro na familiar sa atin. So, meron siyang tinukoy dyan, board games, card games, ball games, merong guessing game, merong kung ano pa naman kung ano-ano pang mga game. Merong Olympic Games, merong evolution ng Olympic Games na wala noong panahon ng Sinunang Griego. Ngayon meron ding Paralympic Games. Tapos merong mga games na naiimbento. Araw-araw, sa bawat sandali, nagkakaroon ng bago. Pero walang iisang essence na maaari nating matukoy na lahat ng games meron noon. Kaya dito may invitation, look and see. So the use theorist is telling us this search for a single something in common among all instances where words are used with human activity, it's misguided. It's going in the wrong direction. Kasi walang ganun. Walang iising something in common, lahat yung mga games, lahat yung mga language games. Kasi language games naman talaga yung interest natin, hindi yung games in general. And the result of this examination is, we see a complicated network of similarities, overlapping and crisscrossing. Sometimes overall similarities, sometimes similarities in detail. So ang sinasabi dito, imbes na merong essence, kung naghahanap tayo ng imahen, o yung po pwede nating isipin na physical representation, ang physical representation na ibinibigay sa atin ni Wittgenstein dito sa overlapping and crisscrossing. Pag inisip mo yung isang mahabang lubid, walang iisang hibla, walang iisang thread na nagpapatuloy mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo ng lubid. Meron lang magkakadikit na lubid na hibla, nakakabit sa hibla, yung isang hiblang yun nakalakabit sa susunod pa, etc. etc. Kaya humaba
Kaya nagkaroon ng mga connection. Pero walang iisang hibla na nagpapatuloy sa kabuuan ng lubid na yon. So, yun yung isang imahen na ibinibigay ni Wittgenstein dun sa kanyang philosophical investigations, just to show that the search for an essence is misguided. Okay? So I can think of no better expression to characterize these similarities than family resemblances. Ito pa yung isang imahen, sikat din ito, na ideya mula kay Wittgenstein. So pag sinabi, halimbawa, isang pamilya, halimbawa yung angkan nyo, pagka nagkaroon kayo ng reunion, tapos nag-group picture kayo, makikita mo, meron kayong pagkakapareho, pero walang iisang hulma, walang essence ng muka ng angkan nyo na yun yung parang pattern tapos itinatatak sa bawat miyembro. Pero pag tinignan mo, siguro yung lola at saka yung isang apo, pareho sila ng mata. Tapos yung apo na yun at saka yung tito niya, pareho sila ng ngiti. O kaya yung nanay at saka yung anak, pareho sila ng hugis ng muka. Ganon. Pero walang iisang set ng katangian na matatawag natin, yun ang esensya ng mukha ng pamilyang yon. Pero hindi ibig sabihin na walang pagkakahawig, na walang family resemblance. So family resemblance is one concrete example, or this resemblance in the faces of members of a big family is another good illustration of what is meant by a complicated network of similarities overlapping and crisscrossing. Okay? So yan yung tinutukoy ni Wittgenstein. So si Wittgenstein nagbibigay siya ng bagong pananaw, bagong perspektibo, bagong paradigm para sa ating pag-iisip tungkol sa wika, tungkol sa language. So ganun yung punto niya. So ang sinasabi dito, alam mo kung ano ang ibig sabihin ng isang salita, o mas tiyak, alam natin kung ano ang kahulugan ng isang pangungusap kung alam natin kung paano ginagamit iyon sa isang partikular na aktibidad. Okay? So meaning is not a substantive. So I've been saying that already as I was explaining the content of the previous slides. Okay? Instead, it's about the ability to use linguistic terms in the right way. Ibig sabihin, alam natin kung paano gamitin yung mga salitang yon para makilahok sa isang gawain ng mga tao. Halimbawa, gaya nung pag-uusapan ko mamaya, yung pagtawad. Diba? So, alam mo kung ano ibig sabihin ng mga salita na ginagamit ng taong tumatawad kasi marunong kang tumawad. Marunong ka na gamitin yung mga salitang yon para pag may binibili ka sa palengke, makatawad ka sa tindera kasi baka sakaling bigyan kanya ng mas mababang presyo. Diba? So, again, the conclusion is it's a mistake to try and find the place, essence, or form of meaning outside particular instantiations of meaningful sentences. So, one of the mottos of the philosophical investigations, and it's the very beginning, it's like an epigraph in the beginning, where Wittgenstein quotes somebody else, and the quote is something like, "I will teach you differences." So, sinasalungat ni Wittgenstein yung karaniwang pag-iisip ng mga pilosopo na naghahanap ng pangkalahatang formula or generalization. So, ang sinasabi niya, tignan mo yung mga particular na pag-uulit ng mga parehong salita sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang aktibidad. Doon ka makakakita ng kahulugan, hindi ka makakakita ng pangkalahatang kahulugan na hindi binibigyang pansin yung mga partikular na pangyayaring iyon. Okay. So instead of producing something in common to all that we call language, I am saying that these phenomena have no one thing in common, which makes us use the same word for all, but that they are related
to one another in many different ways. So yung relatedness na yon, binibigyan tayo ni Wittgenstein ng dalawang imahe nitong pagka-relation. So una yung imahe ng lubid, pangalawa yung imahe ng magkakahawig na magkakamag-anak. So ganun yung uri ng kaugnayan ng iba't ibang paraan ng paggamit sa wika, ng iba't ibang kahulugan na makukuha natin sa pagbigkas ng iba't ibang mga kataga o pangungusap. Okay, and it is because of this relationship or these relationship that we call them all language. Right? So the point is that within language, there is an unavoidable multiplicity. There is an unavoidable variety. There are many different things that we can find in linguistic meaning, and there's no singular overarching essentialist definition to that. Right? So that's the tendency that Wittgenstein is fighting against. Okay. So dito nalalabas yung konsepto ng language games at tinutulungan tayo ni Anthony Kenny na maunawaan kung ano ang ibig sabihin ni Wittgenstein dito. At dito sa kasalukuyang slide, meron ditong quote mula sa page 11 ng libro ni Anthony Kenny. So, words, Wittgenstein now insisted, cannot be understood outside the context of non-linguistic human activities into which the use of the language is interwoven. The words, plus their behavioral surroundings, make up the language game. Words are like tools. Their functions differ from one another, but their dissimilarities of function are hidden by their uniform appearance in sound and in print. So, kagaya ng sinasabi ko, pareho yung itsura ng mga salita pag nababasa natin sa pahina o pag naririnig natin binibigkas, medyo pareho yung mga tunog. Kaya minsan nalilito tayo, lalo na pag tayo ay namimilosopiya, akala natin pareho yung paggamit o pareho yung kahulugan. Pero hindi ganon. The way to understand the meaning of a word is to study it in the language game to which it belongs, to see how it contributes to the communal activity of group language users. So para maintindihan kung ano yung ibig sabihin ng isang kataga o isang pangungusap, kailangan maunawaan, kailangan matukoy kung ano yung language game kung saan iyon ginamit at kung saan iyon belong. Yan nakalagay, di ba? The language game to which it belongs. So to see how it contributes to the communal activity, to kung ano yung ginagawa ng mga tao ngayon sa kanilang komunidad. Okay? So ibig sabihin nito, para malaman ng mga tao dun sa communal activity kung ano yung sinasabi ng kausap nila, kailangan nilang makilala kung paano ginagamit nung taong nagsasalita yung mga katagang pamilyar. Right? So dito mangyayari, so even if you are part of one community and you're part of the same community, you're participating in the same language game, and you are living the same form of life, the way that you figure out what the other person is saying is by drawing an inference. So dito lumalabas yung tinatawag na inferentialism or inferential theory. Okay? So inference is a social act. So dito sa nung naghahanda ako para sa recording na ito, naghanap ako ng pagsasalin nitong salitang inference at nang nakuha ko lamang ay dalawa so far, two translations of the term inference into Filipino. Yung isa ay salita na baka hindi nyo rin kilala kasi medyo malalim na Tagalog. Yung salitang iyon ay hinuha. So ano yung nahihinuha natin sa sinasabi ng kausap natin? Kasi yung hinuha, hindi yun hula. Yung hinuha ay parang medyo pinag-isipan mo at meron kang mga napulot dun sa pagkakasabi at dun sa mismong konteksto, kaya nahuli mo kung ano ibig sabihin, nahinuha mo kung ano ibig sabihin.
Yung isa, mas siguro analogical na paggamit ng salitang pagkilala. So, drawing an inference is about recognition. So, kaya nga pwede natin isalin yung um, drawing an inference to pagkilala. Na nakikilala natin, okay, yun pala ibig sabihin. So, ganito ako sasagot. So, pag sumagot ako, siya naman yung kailangan kumilala kung ano yung sinasabi ko. Right? Now, it's not Wittgenstein who developed this part of the theory. Wittgenstein does not get into the business of specifying the details of how the back and forth moves in a specific language game are drawn through inference, but other later thinkers who accepted many of his insights began to develop this so-called inferentialism or inferential theory. So, in his discussion of use theory, si Wilfrid Sellars, an American philosopher, spoke of language entry rules and language exit rules. These being respectively rules governing what one is supposed to say in response to certain sorts of non-linguistic events, such as observations, and what one is supposed to do in response to certain linguistic utterances, but most importantly, of language rules, which govern what one is supposed to say as the product of inference from something else that has previously been said. Okay? So the thinkers who have developed inferential theory are Wilfrid Sellars. They're mostly American philosophers, but the most famous ones, the most well-known ones, are Wilfrid Sellars, and the other one who has written a longer work on this. His name is Robert Brando. Okay? So, susubukan nating ipakita kung ano yung ibig sabihin ng language entry rules na yan, language exit rules, tsaka language rules sa pamamagitan ng pagbigay ng halimbawa. So, may ipagagawa ako sa inyo. Kailangan matapos ito at dalhin nyo sa susunod nating pagkikita. Okay? So, ito yung mga kailangan nyong sagutin. So, 4 na tanong. Right? So 1, think of a specific language game or rule-governed social activity that includes linguistic terms. So mag-isip ng isang halimbawa na pasok doon sa tinutukoy ni Wittgenstein na language game. Pangalawa, ilarawan iyong language game na ibinigay mo sa number 1. Okay? So, tapos number 3, magbigay ng halimbawa ng particular na kataga o pangungusap. Give an example of a sentence or word that exemplifies the specific language game that you have identified. So, ibig sabihin nito, kailangan magbigay ng word string. Ibig sabihin, serye ng mga salita na ginagamit dun sa language game na ibinigay mo at saka inilarawan mo. Tapos, pinakamahalaga, dito kailangan mas mahaba yung sagot, ipaliwanag kung papaano nagiging makahulugan yung word string na iyon, yung binigay mo sa number 3, sa pamamagitan o sa ilalim ng use theory of meaning. Okay? So, baka dito sa gawain ito ay medyo nalilito kayo. Kaya naghanda ako ng isang halimbawa para makita nyo kung ano yung example ng number 1. Tapos, ano yung itsura ng number 3. Kasi ito yung pinakamahalaga dyan eh. Pagka hindi maayos yung sagot mo sa number 1, obviously, sunod-sunod yan. Magiging mali lahat. Tapos, kahit okay naman yung binigay mo sa number 1, pero wala kang matinong sagot sa number 3, di rin magiging maayos yung number 4. Okay? So, magbibigay ako ng halimbawa. Medyo napahagingan ko na to kanina. Okay? Yung aking halimbawa ay pagtawad sa palengke. So it's a well-known activity, it's a well-known game that people play when they buy things at the marketplace at certain places where things are bought and sold. So itong pagtawid sa palengke, hindi ito pwedeng gawin sa lahat ng lugar kung saan may binibenta. So parang unique ito sa mga palengke. Hindi lang naman sa Pilipinas pero halos sa lahat ng
panig ng mundo, merong tayong kinikilalang pagtawad. Kaya nga, minsan calculator lang yung ginagamit dito eh. Linguistic term na rin yun. Okay? So, bibigyan ako ng halimbawa. So, yung think of a specific language game, ang sagot ko doon, yung bargaining o yung pagtawad sa palengke. So, pwede, sa number 2, pwede kong itukuyin yon. So, pupunta ka doon, tapos may mga presyo. Minsan may nakasulat, may mga karton, karatula ng kasulat. Bawa, isang kulang rambutan, 90 pesos, nakasulat na. Or minsan walang nakasulat, minsan nakadisplay lang yung mga paninda, tapos kailangan mo itanong kung magkano. Okay? So, meron akong halimbawa ng exchange para makita natin yung hinahanap na sagot sa number 3 kasi hindi uusad yung talakayan kung walang maayos na sagot dun sa number 3 dun sa inyong gawain. Okay? So, dito, ang ibig sabihin ng M ay mamimili at yung ibig sabihin ng T ay tindera. Okay? So, una so ito siguro ay isang palengke o isang stall na may nagbebenta mas wala nakalagay na karatula kung magkano yung mga paninda. So, sa tingin natin, so, nakatingin o nakaturo yung mamimili, sabihin natin nakatingin siya sa isang bahagi ng paninda at yung bahaging yun ay makakakita ka doon ng mga rambutan. Okay? Tanong ng mamimili, magkano? Okay, so this is a complete sentence, complete single word sentence. So it is a request for information. So sagot si tindera, 90 po. So implied dito na ang tinatanong niya ay presyo per kilo. Kasi ganun yung kalakaran sa palengke. So, hindi niya tinanong, 1 kilo po ba yung tinatanong? Hindi tinatanong ng tindera yun. Kasi pag nagtanong ka nun, parang weird. Kasi di ba alam niyo namang lahat na ang kalakaran ng pagbebenta ay per kilo. Pagbebenta at pagpapapresyo ay per kilo. Kahit na isang guhit lang yung bibilin mo, kahit na 1/4 lang o kalahating kilo lang, ang kino-quote na presyo ay per kilo. So, sagot si tindera, 90 po. Okay? So, ito ay language entry rule, entry into the language game of bargaining dito sa third line. Sinasabi ni mamimili, wala na bang bawas to? So, yun ay entry point into bargaining. Okay, tumawad na siya. Okay, so entry point na yung exchange. Actually, ito maikli ito eh. Pwede itong mahaba eh. Pwedeng marami pa silang sinasabi. So, dito binigay ko medyo obvious para malinaw kung ano yung language entry stage. Right? Into the language game of bargaining. Sabi ni mamimili, wala na bang bawas ito? Mamahalan siya sa 90. Okay? Tapos sabi ni tindera, hindi si tindera, hindi sumagot ng wala, hindi sumagot ng hindi pwede tumawad. Ang sagot ni tindera, mataas talaga ang kuha namin, ma'am. Okay? So parang, yun yung sagot. Dito mo kailangan ng inferential thinking. Ano yung ibig sabihin nun? Kasi madalas sa language games at sa karaniwang paggamit natin ng wika, hindi direkta o hindi literal yung sagot ng mga tao. Kasi di ba yung tanong nung mamimili, wala na bang bawas ito? Ang sagot ni tindera, parang kung wala kang inferential capacity, parang walang kinalaman. Kasi ang sabi ni tindera, mataas talaga ang kuha namin, ma'am. Yun ang sabi niya. Tapos, yung mamimili, ito, in brackets, mukhang walang linguistic item, mukhang aalis na. Move din yan. Move din yan sa forms of life na ito. Kasama doon sa strategy. Hindi nyo alam. Kasama sa strategy ng mga mamimili na tumatawad ang, okay, mukhang aalis na siya. Or mukhang tumitingin doon sa kabilang tindahan. Parang ganon. Signal din yon. Okay? Tapos, si tindera, meron siyang sagot dun sa non-linguistic response ni mamimili dito sa fifth stage or fifth line. Right? Ang sunod na sagot ni tindera na bahagi pa rin nung language game of bargaining o pagtawad. At di na natatapos yung aking halimbawa. Sabi ni
tindera, tikman nyo, matamis naman. Okay, so magbibigay siya ng isang piraso ng paninda niya, papatikman niya dun sa mamimili. Bahagi yon ng form of life ng pagtawad sa palengke. Okay? So, ganyan ang itsura ng halimbawa. Kailangan makakita tayo ng mga word strings kagaya niyan at saka kagaya niyan para magkaroon kayo ng sagot sa number 4. Alam niyo naman, siguro nakikita niyo na dito sa number 4 na medyo mas mahaba yung paliwanag. Okay? So dito nagtatapos ang ating recording na ito.